Dati akong negosyante sa Quezon City. Doon ang aking mga beer house, karinderya, restaurant, at insurance company. Marami rin akong kaibigan. At mga babae. Tuwing sasapit nga ang Biyernes, kung saan kami pumunta. Ako lagi ang taya. Laging nasa kalalaman. Nagkaroon din kasi ako ng kapit sa gobyerno. Kaya nakakapagtayo ako ng beer house kahit saan. Kahit walang permit. Kasi, nung namatay yung boss ko, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Mula Qmart, nilipat ko yung mga negosyo ko sa Antipolo. Isang taon lang malakas. Nalugi rin kalaunan. Ang kalayawan ko talaga, katakambal ko sa aking buhay. Sabi ko sa aking balasawa, itong negosyo natin, iingatan ko na. Kahit kailan din ako sasama sa aking mga barkada, din ako mga babae. Sabi ko sa aking balasawa, itayo natin sa ibang lugar. Hanggang karating kami ng San Jose del Monte. Nagtatayo naman kami ng beer house, nagtatayo naman kami ng iba-ibang negosyo. Grocery, balyaran, kainan, transport, service. Mangutang ka. Mangutang ka. Isang pagkakataon na lang. Ang lahat ng mga business natin dito sa San Jose del Monte, dadalhin ko sa Patnanongan, Quezon. Doon kikita tayo ng malaki sapagkat wala tayong karibal doon sa negosyo. Siguraduhin mo lang, Ben. Patong-patong na mga utang natin. Ganun din ang mangyari. Iiwanan ko na naman doon. Pinabayaan ko naman. Pinamahala ko na sa mga tauhan ko. Ang hirap pala sa probinsya. Nagsisi ako. Sabi, paano to? Ang aking asawa, nangungutang na para sa business na to. Akala ko kumikita tayo. Subalit, wala rin talaga. Nasaan na yung kita mo dyan? Ang dami natin bayarin dito sa Maynila. Sumagot ka, Ben! Huwag kang mag-alala. Meron pa akong isang kontratang utility project mula Paranaque hanggang Alabang. Malaki ang kikitain natin doon. Mababayaran na natin ang mga utang natin. Huh? Pambihira. Tapos na palang project na to. Ginamit lang ako ng kaibigan ko. Wala na pala akong kikitain dito. Doon ako nagsimula nang ako hindi na nagsamba sa Diyos na aking nakilala. Magbabago ako, subalit hindi talaga magbabago. Kasi pagkat ang Diyos ako noong panahon ay mga rebulto. Marami sa aming tahanan, iba-ibang rebulto. Inalagaan ko, binibigyan ko ng bulaklak, biniluluhuran ko. Umuwi ako sa aming tahanan. Anong klaseng Diyos ang pinaglilingkuran ko? Akala ko magbabago ng buhay ko. Pero wala pa rin. Kahit kailan hindi na kita sasambahin. Kahit kailan hindi na kita bibigyan ng bulaklak. Walang kwentang Diyos. Hindi na ako magtatrabaho.
Binato ko yung Santo Niño namin ng bulaklak. Sabi ko, kahit kailan, hindi na kita sisambahin. Kahit kailan, hindi na kita bigyan ng bulaklak. Sabi ko, walang pintang Diyos. Hindi na ako magtrabaho, wala akong gana magnegosyo. Ang ginawa ko, pagdating ng linggo, susugal na ako, mag-inom. Nilibang ko lang kay sarili. Frustrated ako sa pagnegosyo. Ayaw ko na talaga. Nakakaulan na ako. Aray, mga pare. Sabi ko sa'yo, pare. Ako na! Pare, sabi ko sa'yo, huwag ka na uminom. Ikaw talaga. Ako na. Uwi na tayo. Pare. Based on the examinations we conducted, it appears that you have tuberculosis, diabetes, and high blood pressure. Salipaw. Ano kaya ito? Totoo kaya ito? Siguro pare-pareho lang. Nakita ko sa aming malapit na tahanan na isang streamer na nakalagay doon, Talipaw Hulo-Sulo Peace Mission. Sabi ko, ano kaya ito? Totoo kaya ito? Subalit, hindi ako naniwala na ito totoo. Instead na pumunta ko doon, pumunta ko lang sa ibang gawain. Naghanap ako na kagalingan ng aking karamdaman. Iba-ibang congregation, subalit di ko na kamit ang kagalingan ko. Ang aking karamdaman ay lalong lumala. You likely have malignant TB. Your insides are deteriorating and you're riddled with sickness. Kung makaranas ka ng pagkahilo, pagsusuka, at hirap sa paghinga, kung hindi ka mamatay, posibleng maging bedridden ka. Sa aking pag-uwi sa aming tahanan, naabutan ko ang aking bayaw na babae. Ben, ang asawa mo, galing kami sa doktor. Nagpa-check up siya. Ito, tignan mo. Meron na siyang myoma. 9 centimeters na rin yung laki ng bukol sa matris niya. Delikado na rin pati yung atay niya. Nabigla ako. Di ko alam na may sakit rin pala ang aking asawa. Umiyak ako sa kanila. Sabi ko, di mo alam. Ako, galing ako sa doktor. Mayroon na pala akong malignant TB. Mabubulok na ang loob ng tiyan ko. Sabi sa akin ng doktor na kung ako'y mahihilo, magsusuka, mahirapan ang huminga, kung di ako'y mamatay ay bedridden. Ate! Ma! Pa! Si ate! Aking anak naman, na babae, na sa puso. Pag umiyak, mangitim, di mo hinga. Ben, si Miko inaatake na asma.
Tara, dali na natin siya sa ospital. Simula pa siya ng pinanganak, kakambal na ng grabing hika. Kunting kilos lang, pawisan siya, mangiting, magsusuka, hirapan ng muhinga. Kaya titakbo namin kagad sa ospital. December 1, Sabado, sabi ko sa kanila, magbihis kayo, pupunta tayo sa isang reliyon. Maraming pagaling doon, ang Diyos nila doon. Subukan natin. Pagdating namin doon sa Paranaque, sumalubong sa akin kaagad yung sobre at papel. Sabi ko, may bayad pala ang Diyos dito. 1,000 na lang tong pera ko. Ibibigay ko to sa'yo. Pagalingin mo lang kami. Sabi ko, sige, kung may bayad ang Diyos dito, dinupot ko na akong wallet, wala na akong pira, 1,000, ibigay ko sa'yo. Pagagalingin mo lang kami. Subalit taliwas. Hating gabi, pag uwi ko sa aming tahanan, habang nakatulog ng aking mga asawa at ang mga anak, bigla lang akong sumakit-akit tiyan hanggang mahirapan akong hinga. Ito na siguro ang sinasabi ng doktor. Kung hindi ako mamamatay, magiging bedridden ako. Paano na aking pamilya? Paano na aking asawa? Sino na ang tutulong sa kanila? Grabe, wasay ko ng iyak. Sabi ko, bukas pala din ako nila makita. Sabi ko, kung bago mamatay, titingnan ko muna ang aking pamilya. Inakyat ko, kahit hirap-hirap ako umakyat. Pagdating sa taas, pagbukas ng pintuan, nakita ko sila. Grabe hirap nila. Nakahiga para silang mga kawawa, para akong hiniga ang aking puso. Mahal kong asawa. Mga anak. Baka ito na ang huling sandali na masilayan ko kayo. Pagdating ko sa baba, habang ako nakahiga dyan sa upuan namin, pagpikit ng aking mga mata, yung streamer na sinabit doon malapit sa amin noong October, yun ang napakita sa akin. Bakit nagpakita ka? Sige. Bukas pupuntahan kita. Pag sabi ko na bukas pupuntahan kita, grabing antok ko. Akala ko yung gabi yun, ayun ko mamamatay. Surualit, pinatulog lang pala ako. Pagdating alas 9 ng umaga, may malakas na tumapik sa aking balikat at ako'y biglang tumayo. Pare! Bilis! Ihatid mo ako sa Amoranto. Hanapin natin yung nakalagay sa streamer. Pare-pareho lang yan. Kahapon, nagbigay ka pa nga ng 1,000 piso doon.
Pinagaling ka ba? Sayang lang, di ba? Kagabi, iba yung naramdaman ko. Nagpakita ulit sa akin yung streamer. October pa yun. Wala na yung sa labas. Bakit nagpakita sa akin ulit? Diyos ko. Pinapapunta mo kami roon tapos hindi kami matutuloy. May nabumulong sa akin na, anak, tingnan mo yung wallet. Sa pangalawang bulong parang bumulong sa akin na tingnan mo ang wallet. Pag sabi ng bulong sa akin, tiningnan ko. Wala na talaga akong pera. Sino naglagay nito dito? Tara pare, dali natin ang sasakyan sa technician. Tungtuwa ko, ang naglagay ito, siguro ang Diyos sabi ko, sa mga tuwid, may gawa na, sabi ko magkano, 200. Mayroon pa kong pocket money, 300. Pagdating namin doon sa Amoranto, pagpasok namin doon, lumapit sa akin isang Mandaluyong pulis. Praise the Lord po! May manggagamot ba rito? Opo, ang Diyos namin dito ay manggagamot. Sabi ko, anong klaseng ginagawa nila ito? Sayo na sayo sila. Paghahalo ko sa itong marap ako sa pulpito, pagtaas ang aking kamay, sinusundan ko pala sila pagsayaw. Nung una, ang akala ko, ang buhay ko ay di na magbabago. At kahit ano pang gawin, ako'y bumabalik sa maling gawain. Marami na akong sinubukan, kung sino-sino nilapitan ng halos. Ako ay sumuko na, si Jesus ay nakilala. Ang aking buhay ay binago niya magmula na ako'y magpasya. Sa aking puso'y paghariin siya at nung himala ako'y nag-iba. Pagkatapos ng tugtugan, sayawan, nagsataka ko. Sa kahinaan ng katawan ko, bakit sumasayaw ako? Talagang mayroong nag-guide sa akin na sumasayaw ako. Lumabas ang aking pawis. Grabing basa ang ulo ko. Damit ko, grabing basa ng pawis. Umiyak na pala ako. Huminga ko ng malalim. Sabi ko, tuloy-tuloy ng hinga ko. Yung sakit na likod ko, nawala. Ang sakit na dibdib, kaba ng dibdib, nawala na. Ang sakit ng ulo, kamay na bandit na paa. Wala na akong naramdaman. Alam mo, ang bait ng Diyos talaga dito. Kaya hinanap ko yung driver ko, alam ko niyo, na hindi ako niya iwanan. Kasi alam niya, ang aking kalagayan, na grabe, hindi ako makapagmaniho. Lumabas ako sa Amoranto, akyat ako sa Amoranto, wala na akong hingal. Muda talaga normal na ang aking pakiramdam. At nakita ko sa pinakadulong ng Amoranto, ang sabi ko sa kanya, tingnan mo, wala na, karamdam, pinagaling ako. Ako pinagaling ng Diyos dito. Ang pastor pala na kababayan natin ay totoong pastor. Ang Diyos dito ay totoo.
Grabing gutom na ko. Sabi ko, pare, hanap tayo pagkain. Kakain tayo. Pagkatapos na kumain namin, tumakbo na ako sa taas. Pagdating sa taas, pinaramdaman ko na kung ako'y mabubuwal kasi sa dami ko kinakain. Yung araw na yun, nakadalawang plato kong pagkain. Subalit, binarindan ko ang sa aking sarili. Talagang sabi ko, wala na talaga akong naramdaman. Talaga pinagaling lang talaga ko dito, Diyos nila. Sabi ko sa katabi ko, pwede ba umuwi ako? Sabi nila, nabautismo mo ka na ba siya? Hindi pa. Ano, wag muna. Kailan matapos ito? Alas 5. Sabi ko, tagal. Matagal. Alas 12 pa lang. Pinagaling na po dyan sa Jesmor Acoustic. Sabi ko, pakinggan ko ang mga preaching doon. Huwag ipasok ang rebulto sa bahay. Kasi salot, binarindan ko. Kasi sabi ko, napakarami kong rebulto. Iba-ibang klaseng rebulto. Siguro yun pala, salot. Tinatandaan ko yan. Pagkatapos ang preaching, nanawagan na ang preacher na ang lahat ng mga karamdaman, lumapit na. Nagmadali ako. Pagkatapos yan, sa anong sunod? Pagtanggap, pagkatapos ng tanggap, anong sunod? Bautismo. Pagdating ng bautismo, ako unahin niyo. Oh, Ben, saan ka galing? Mahal, huwag ka na magpa-opera. Natagpuan ko na ang tunay na Diyos. Tingnan mo ako, wala na akong sakit. Napakalakas ko na. Kung saan-saan pa tayo napunta. Muntik pa tayong mamatay dahil sa ating mga karamdaman. Napakalapit lang pala ng Diyos. Sa Miyerkules, isasama kita sa napuntahan ko. Kasi naka-schedule ang aking asawa. Subalit, ayaw niya magpa-opera. Ayaw niya magpakimuhin pa. Gusto niya magpakamatay na rin siya. Nakita ko sa aming tahanan na napakarami kong rebulto. Kinuha ko lang lahat. Kumuha ko ng sako at nilagay ko sila lahat. Wala naman pala kayong mga silbi. Tagal niyo akong pinaniwala na totoo kayo. Pagdating ng Miyerkules, sinama ko ang aking asawa, nagpabautismo. Pagkatapos sa bautismo, kinabukasan, yung mukha niya na butla, naging normal na. Pagdating ng Linggo, nakaputi na kami. Ang aking anak na grabing hika at aking anak na may sakit sa puso, pinabautismo ko sa pangalan ng Jesus. Pagbautismo ko na, yung katawan nila na mahina, instant pinagaling na ating pinakamamahal ko. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yan ang gusto ng Diyos na ating maranasan, na kanyang dakilang pag-ibig, mga minamahal, ang kaligtasan. Sa apat naming karamdaman, sa isang linggo lang pinapagaling na ating pinakamamahal. Ako linggo, Miyerkules ang aking asawa, linggo ang aking mga anak, dito sa Jesus Miracle Crusade ay totoong gawain. Ben, tignan mo sila. Sina Mira at Nico. Napakasigla na nila. Napansin ko nga, parang wala na silang iniindang mga karamdaman. Ay, hindi na rin wala akong naramdamang sakit sa tiyan ko. Pinagaling na yata ako ng Diyos. Naniniwala ako. Simala ang lahat ng ito. Pinagaling na ng mahal na Panginoon ang ating mga karamdaman. Saan kayo galing? Pawis na naman. Init-init, papaaraw kayo. Hindi na, no? Akala ko magiging malungkot na ang Pasko natin dahil lahat tayo may malulubhang karamdaman. Pero pinagaling na tayong lahat ng mahal na Panginoon. Hindi na natin sasalubungin ang Pasko ng inuman, bangayan, at grabing kaguluhan. Bagkos pagpupuri at pagpapasalamat na sa mahal na Panginoon. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Binigyan niyo tayo ng bagong buhay.
tunay na walang imposible sa Kanya. Tara na lang. Kain na tayo. Buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa'yo Ang aking mga anak na dati may mga sakit, nakatapos na. Nagkaroon pa po ng isang apo na malusog. Dapat hindi ko na mabutan sapagkat ako'y mamatay ng 2007. Subalit ang Diyos dito sa Diyos Mercosib, in-extend aking buhay hanggang ngayon. Pasalamat ako sa mahal Panginoon na blessing sa akin ang buhay. Bilang isang chairman sa Cortiva, tuloy-tuloy yung transport naming business. Ang wala sa amin yung beer house na masaya kami, wala nang away, mapayapa naming buhay. Hindi na kayo matatakot sa aming karamdaman. Patuloy lang tayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. at sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Salamat